Dato Raman. Walang magawa si General Carillo sa pagkakataong ito. Tigil ang kanyang galit sa mga nangyayari. Pasensya ka na sa biglaang abiso. Tinawagan kita agad nang malaman ko sa ating hanay na sumuko na si Dr. Raman. Ano? Mabuti naman. Ingatan mo. Siguraduhin mong makakarating dito ng buhay. Ako nang bahala sa iba. Ito na yung hinihingi mong court order para sa kustudiya ni Dato. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyo. Lagi ko itong aalalahan. Nasaan siya? Secure siya. Nandun siya sa kanyang holding cell. While respective nations have established robust legal frameworks, the operational reality of enforcement has not been hampered by the disparate custom protocols and the sheer geographical complexity of our shared archipelagos. To dismantle these sophisticated smuggling networks, we must move beyond the mere ratification of treaties and focus on the granular harmonization of end-user certification in real time. Isa-isa nang nagpakilala kay Ahmad Mustafa ang Task Force Alpha. Sila nga pala, sir, ang mga members ng Task Force Alpha. Sila ang in-charge sa security ni Dr. Raman. Agent Marcos Reyes, marami akong nababalitaan tungkol sa iyo. Inshallah, makasama ka namin sa paghahanap ng katotohanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Agent Ingrid News. Salam. Agent Andy Flores. Salam. Ibrahim Toledo. Salam. SPO3 Leo Rodriguez. Salam. Sabdani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. SPO1 Usman Sabdani. Welcome sa India, sir. Salam. SPO2 Sean Suarez, sir. Salam. Agent Domingo, eh? It's good to meet you.
Samantalang hindi mapakali si Jalil sa kanyang kinatatayuan. Nag-aalala siya sa kanyang ama, lalo't hindi niya nakikita si Dato Raman at hindi niya din hawak ang mga isip ng kanyang mga kasamahan. Hi, Future here! Tara gumawa tayo ng Belize account. So, just download the Belize app. Input your mobile number and Tinatawag ko kayo para malaman ninyo kung ano ang susunod natin hakbang. Gagawa tayo ng isang public display. Palalabasin natin si Dato Rahman ay susuko sa akin. Paano po yun? Dato Rahman, maglalabas ka ng video. At doon, sasabihin mo kung anong nangyari sa'yo. Sasabihin mo na inosente ka at ikaw ay sinetan. Pagkatapos, hahamunin mo si Agent Marcos Day. Nahulihin niya, expose na ang mga taong sumalbahe sa'yo. Sir, sandali lang. Baka lalo mapakamag si Papa. Jalil, kailangan natin gawin ito. Kailangan natin palabasin sa lungga ang mga peste sa loob ng PLEA SID. Kailangan natin itong gawin. Dahil kapag nangyari, mapupulabog sila. At kapag nataranta sila, ipinsan nila ang kanilang mga kinis. At doon natin sila mahuhuli. Salamat sa iyo, Sir. Lagi kayo mag-iingat, Sir. Inshallah. Mas lalong pinagpiyastahan ng media ang pagsuko ni Dato Raman. Iba't ibang idea at haka-haka ang nasa isip nila, pati rin ang mga opinyon kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo. Sa isang surprising turn of events, sumuko na ang isa sa pinaka-pinaghahanap na personalidad sa bansa, si Dato Rahman Abu Bakar. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pamahalaan si Abu Bakar matapos itong direktang sumuko kay Presidential Chief of Staff Ahmad Mustafa kanina lamang. Grabe, ang intense. Nakakaintriga na ang mga pangyayari. ngunit sa halip na pag-ari patingting, itinanggi ni Abu Bakar na hindi siya ang lider ng sindikato at ang malawakang gun smuggling sa bansa. Ako, naniniwala ako that there are two sides to every story. Sino ang mabuti at sino ang tunay na masama? Bukod dito, itinanggiri ni Dato Rahman ang anumang kinalaman sa seri ng pagpaslang kina Vidluan at Contesido, maging ang kontrobersyal na pag-atake sa tatlong miyembro ng Task Force Alpha habang nasa loob itong ospital. Ano pa bang gusto niyo marinig? Ayun na nga nagsalita na si Dato Rahman. Inosente siya! So, sandali-dali na gumawa ng kwento ngayon.
Paano pala kung scripted lang yan? Poprotektahan ba siya ng Chief of Staff ng Presidente kung kriminal siya? Hoy, bakit hindi? Wala nang malinis ngayon. Lalo na pagdating sa politika. Alhamdulillah. Ngayong nasa tamang kamay na si Dato Rahman. Sana naman pakinggan niyo na yung mga sinasabi niya. Tama na yung walang pasiyang pamibinta niya sa mga gaya namin. Tama na yung hindi pakikinig sa mga inaig namin. Rahman! Dapat mo na yung katotohanan. Anak! O, given na yung mga nangyayari, ha? Eh, kung kasi naman yung Japanese investments, paano na yung mga investors? Di ba ayaw nila ng gulo? Eh, imbis na umayos yung ekonomiya natin, mas lalo tayo nagkakagulo. Ano to? Ayon sa kampo ng Presidential Chief of Staff, Ahmad Mustafa, kung mapapatunayang walang salas si Dato Rahman Abu Bakar, ituturing siyang ng gobyerno bilang isang material witness na magsisilbing susi upang matukoy ang tunay na utak sa likod ng kaguluhan sa bansa. Takang-taka at gulat na gulat si Rashid dahil hindi nila alam na naroroon talaga pala si Dato Rahman. Wala silang kaalam-alam. Nagbigay na ng utos si General Carillo na gawin na ang kanilang plano sa lalong madaling panahon. Bakar! Kailangan nating i-execute ang plano. Ngayon na. Tumating na rin ang mga bagong deliveries. But siguraduhin mo lang makakarating sa target natin. Ayoko magkakaroon. Kaya Noted, General. Free 315 pesos reward? Count me in. Make your first ever deposit of at least 100 pesos or 10,000 pesos. Oo nga. Paano nangyayari na dito si Dato Rahman? Hindi ba lang namin alam? Kailan pa? Ang isang gabi lang siya dumating. Pasensya na kayo. Hindi naman sa wala kaming tiwala sa inyo. Alanganin ang seguridad ni Dato Rahman eh. Baka madamay pa kayo kung may mangyaring hindi maganda. Okay lang po, ma'am. Naiintindihan ka namin. Pero sa susunod ko nga, Omar, huwag ko kayong mahihiyang magsabi sa amin. Mga kakampi niyo po kami. Oo nga. Pagprotektahan namin kayo. Pati si Dato Rahman. Ang daming tumulong. Ito po, sino po ba talaga nagdala dito kay Dato Rahman? Si Kajilil po ba? Maraming salamat sa inyo. Dahil palagi niyo kami iniintindi at pinoprotektahan. Dito dinala ni Kajilil si Ama dahil alam niyang ligtas siya dito. Dahil sa inyo, magsukol. Magsukol. Tulala at labis na nag-aalala si Doc Reyes kay Jamila dahil alam niya na isa na namang malaking problema ang kinakaharap nito. Ilang araw na rin itong hindi pumapasok. Doc, dumating na pala yung lab result ni patient Amaro. Doc, ilan po ba kayo? Okay lang ako, Gracia. Nag-aalala lang ako kay Jamila. Ilang araw na siyang hindi pumapasok eh. Nakabado ko, pero yung si Jamila, baka nagpapahinga lang yun. Tsaka okay na rin yun para iwas stress na lang din siya. Grabe pa naman yung kaguluhan sa labas. Lalo na ngayon na trending si Dato Rahman Abu Bakar. Aldo, nakaupo na pala sila ng Jamila, no? Hindi kaya magkamag-anak sila? Kumunin naman ang Abu Bakar. Sa bagay. Si
Anong grasya? Hindi nakaligtas si Jalil sa paningin at duda ni Lara. Malakas ang kanyang kutob na may tinatago si Jalil sa kanila. Agent Angeles, bakit? Anong ginawa mo? Ano hinahanap si Dr. Roman? Kung saan-saan namin hinahanap si Dr. Roman, hindi namin siya makita. Pero ikaw sa isang ilaw, nakita mo siya. Hindi pala. Sumuko siya sa'yo. Hindi sumigap yun. Dekada ang pinaglaanan ko para magkaroon ng magandang relasyon sa mga Muslim. May mga sakit ang para sa kanila. At ramdam nila yan. Okay. So, bakit kung malaking achievement ang pag-uwi mo kay Dr. Roman, nung dumating yung meeting, bigla kang nawala? I wonder why. Bakit? Kailangan ko pa magpupugi para sa media? Agent Angeles, ginawa ang trabaho mo sa pag-ibig para sa akin. How humble. Hindi ako humble, alam ko lang kung ano importante. Yung media yan para kay Marcos na yan. Hindi ko kailangan yung puri ng tao. May tinatago ka isipin lang. Alam mo ba? Matalino ko ni Agent Angeles. Pero bago mo pa ako marinig, tapos na ang mission ko. Mawawala na ako dito. Galit na galit si Lara dahil wala man lang siyang magawa na paraan sa napakalaking problema nila ngayon.